First Peter chapter 1, verses 13 to 16. Okay, ito po ang sinasabi. Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the passion of your former ignorance. But so, as He called you is holy, you also be holy in your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Let us pray. Father God, dalangin ko po na pangunahan niyo po kami sa aming pagtalakay sa mga talatang ito, Panginoon. Hayaan niyo po na maging simple, subalit madaling maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita sa passages na ito. Tulungan niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, na mabigyan at ma-deliver ng tama ang mensahe ng iyong salita. Kayo po ang siyang manguna, Panginoon, sa amin upang maunawaan din namin ito. Alisin niyo, Panginoon, ang lahat ng mga kagulumihanan, lahat ng maaaring maging hadlang upang maging hindrance, Panginoon, sa aming pag-unawa ng iyong salita. Guide us, O Lord God, and let your holy name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Actually, ilang gabi na akong nanggigigil na i-share to. Actually, kagabi, konti lang talaga yung tulog ko. Kasi hanggang kanina, na nandito tayo bago tayo magsimula, ideas are still coming in para pagkasyahin lahat dito sa sermon ngayong umaga. So, I hope na mapagkasya sa lahat, sana. Pero, let God's move be sovereign sa ating kalagitnaan. Okay? So, ang title ng bago nating series is The Holy Problem. The Holy Problem is the problem of holiness. If you would observe, in our society nowadays, holiness becomes an option. Parang pwedeng maging Christian kahit hindi ka holy. Agree? Yes. If you would look at our media, parang kapag ikaw ay holy, parang parang ganon. Parang hindi ka dapat judgmental. Kahapon sa discussion namin doon sa Pampanga, kasi dalawang klase yung tinuturuan ko doon. Isa yung mga Christians na, isa yung mga hindi. Doon sa mga non-Christians pa, sabi ko nga sa kanila, aminin nyo o hindi, iyo ang Bible. Opo, pastor. Di ba? Parang pag nakita kayo na may hawak kayong Bible, iyo, parang, ano yan? Parang weird. Ang weird kapag may hawak ang Bible. Ang weird kapag nagpe-pray kayo bago kayo kumain sa restaurant. Di ba? Ang weird pagka kinokondemn ninyo na mali yung isang bagay because ikaw ay Christian. Parang ang holiness is a choice. Parang ang holiness is an option. Parang hindi dapat. Parang kapag holy, yung living mo, parang hindi ka cool. Diba? Tama ba? Siyempre, kasama sa holiness ang how you present yourself, how you speak, how you think, how you act. So when you are doing holiness, parang kang nasusunog. Di ba, biruan ngayon, pagka meron kang katabi na holy, parang kang nasusunog. Parang ganun yung dating. Parang kapag hindi ka nag-enjoy sa joke nila na nakabastusan, parang outcast ka sa grupo. Ganun ang holiness. Parang kung sino yung holy, siya yung ape. Di ba? Sa society natin, kung papansin niyo rin, na rampan at mas click talaga kapag sinful yung palabas. Yun ang papansin yun? Sa DOS, legal wife. Tapos na. Sa 7, 2 Mrs. Real. Bago yon, My Husband's Lover. Diba? Sa noontime show, Pugay, ano yun, yung
Oh, That's My Tomboy, Super Serena, Super Serena. Mas click yung sinful na palabas. Kapag ang palabas ay patungkol sa kasalanan, mas enjoy yon ng mga tao. Diba? Sa US nga daw, hindi makiklik ang isang series kapag walang sex and violence. That's why, tawag dito, Game of Thrones, ang Spartacus, ang Breaking Bad, lahat ng mga award-winning na mga series, hindi pa pwedeng walang sex and violence. Kasi kailangan yun. Okay? Kaya nga pinatay si Hannah Montana eh. Kaya wala na Hannah Montana ngayon. Kasi napaka pambata. So kailangan maging wild si Miley Cyrus. Di ba? Para sumikat yung Wrecking Ball. Naintindihan niyo ako? Sinfulness is very rampant. At kapag holy and wholesome yung isang bagay, ew. Napakatabu kapag ang pinag-uusapan ay mga, kumbaga parang horoscope, alam natin masama yan, o witchcraft, masama yan, parang kapag mga ganon, kademonyuhan, masama yan. Pero kapag patungkol sa kabastusan, lustfulness, violence, okay lang. Especially nowadays, wag ninyong babanatan yung mga LGBT. The lesbians, the gays, the transgenders, the bisexuals. Diba? Even the Christians sa abroad, they are very much pressured ngayon kasi hindi nila pwedeng banatan yung grupo na yun. Kundi mayayari kayo. Okay? Even the Christians ngayon dito sa Pilipinas, they even support the gays. Okay? There are names na talagang sikat sa Christian world, they support the gays. To name some, do you know Teddy Corpus of Showtime? He's talagang sikat siya sa Christian world. He's a Christian, Victory. Okay? Pero nakalagay sa damit niya nung one time sa Showtime, I support him. Bakit? Friend niya si Vice. Hindi niya pwedeng banatan yung mga gay. And I even talk to other Christians sa ibang mga churches. Hindi nila binabanatan yung mga ganong immoralities. Why? Kasi song leader nila bakla. Yung tagapanguna sa sayaw nila bakla. Hindi nila pwede banatan yun eh. Baka pastor pa nga nila rin eh. Diba? Sa radyo dami. Diba? Narinig nyo, even sa mga sikat na radio stations. Boses na boses pa lang. Alam nyo ng bakla, ayaw nyo lang aminin. Diba? Ayaw nyo lang tanggapin. Pero sa totoo lang, bakla talaga, pati sa mga pananalita, choice of words, mali eh. Tapos, Christian yan. Diba? So, ang sabi ni Peter, ang sabi niya, napakabigat ng kanyang binanggit dito, we are called to be holy. You shall be holy, for I am holy, says the Lord. Do you know what holiness means? Holiness came from the word hagios in Greek. Okay, hagios means separated. Nakahiwalay. Naalala niyo nung tinakil natin yung 10 Commandments? Bakit tinawag ang Israel out of Egypt? So that they won't worship the gods of the Egyptians. Kailangan silang ihiwalay. Bakit kailangan pang ihiwalay? Pwede naman silang nagwa-worship pa rin kay Yahweh kahit nasa Egypt sila. Bakit kailangan silang ilabas sa Egypt? Sa tingin nyo? Because if they are in Egypt, they can be easily polluted with unholiness, observing other gods. That's why God called them out of Egypt. Ilalabas ko kayo sa Egypt, ang sabi ni God. Then you will worship me on the mountain. Holiness means separation. To be separated. From what? From the world. From sinfulness. I'm not calling us to be legalist right now. Hindi ako nagtatawag na maging legalistic tayo. Gusto ko lang magising ang bawat isa. Anyways, ang sermon na ito ay mahabang series, kaya gulpi kayo sa holiness. For how many weeks? Okay? Pag-aaralan natin, you know why? Because the Bible is all about holiness. Agree?
The Bible is not about encouragement. Hindi ito to feel good, to inspire you. The Bible is not about inspiring people. The Bible is all about calling the people back to holiness. Paul instructed Timothy to call the church to holiness. Jesus instructed the disciples to teach them. Sabi ba ni Christ, go ye, preach the gospel, and inspire them? Ano sabi ni Christ? Go ye, preach the gospel. Ano? Preach the gospel tapos? Baptize them tapos? Make them disciples. What's the meaning of being a disciple? A follower. A holy people. Kinakanta man natin yun. We are the chosen generation. A holy priesthood. A holy nation. A peculiar people. Naalala niyo yun? Do you remember the song? Do you remember yung sinabi ni Paul that we are a chosen generation? A royal priesthood, a holy nation. What do you mean by royal priesthood? What do you mean by royal priesthood? We are the bishops. Naglalaro ba kayo ng chess? Who knows how to play chess? Ano ang move ng bishop? Bishop is one of the powerful pieces sa chess. He is next to what? The king and the queen. The bishops are next to the queen and the king. If you know the monarchy era, sa panahon ng mga hari, sinusunod ng mga hari ang payo ng mga bishops. The royal priesthood. Kaya nga nagkaroon ng problem sa Roman Catholicism dahil mas naging makapangyarihan ang mga bishops. They can even oust kings. Why? Because they have power. Because the people know that they are holy. At ang sabi ng scriptures, we are the royal priesthood, a holy nation. Tingnan yung katabi niyo. Holy ba yan? Kilala niyo yan, kaya niyo siya katabi. Tama? Bihira sa inyo yung katabi niyo na hindi niyo kilala. Karamihan sa inyo, kaya niyo kayang katabi, kakilala niyo yan. Right now. You know them inside out. Do they live holy life? Okay? Christianity nowadays is a problem Christianity. Sa totoo lang. Okay? Sermons are filled with self-help sermons. Sermons ngayon, sa panahon ngayon, ay paano magiging successful sa buhay, paano magiging peaceful ang buhay nyo, paano kayo ma-inspire, paano kayo i-bless ni God. Seldom kayo makakarinig that we should be holy. Okay? Ang worship ngayon ay feel good worship. Nakarinig na ba kayo ng mga worship na talagang pagkatapos ng worship ay nagsisisi yung mga tao? Nare-realize nila that they are sinners before the mighty God. Karamihan ng mga kanta ngayon gusto ma-feel sila. Ma-feel. Nang gusto nila mapuspos, feeling, iba yung feeling. Okay? Pangit man, pero parang mga addict lang. Alam niyo yung feeling na gusto lang ma-high? Lord, filled us with the Holy Spirit. Bakit? Pagkatapos kasi magtatatalon, magkakanta ng malakas, sisigaw, iiyak, tapos feeling good. Is that holiness? It should lead you to obey God more. Our prayers should lead us to God more and more. Neo-Christianity nowadays is more on timidity. Parang hindi mo pwedeng rebukein yung iba. Uy, kapatid, mukhang hindi na holy yan, or kapatid, kasalanan yan. Parang walang basagan ng trip. Even sa loob ng Christian community. Walang pakialaman, walang basagan ng trip. Buhay ko to eh. So, wag niyo akong pakikialaman kung nangangalunya ako. Wag niyo akong pakikialaman kung punong-puno yung utak ko ng mga bagay na hindi dapat. Kung sobrang materialistic na ako, kung nandadayaman ako, huwag niyo akong pakikialaman. Bakit? Hindi niyo alam yung puso ko. Si God lang ang nakakaalam. Hindi niyo dalas yung naririnig yan, right?
Merong isang song leader na kakilala ko na yung buhay niya talaga lantad sa lahat. Then when I confronted her, sabi ko, buti pinapayagan ka ng church nyo. Alam nila ganyan. Ganyan yung life mo. Kasi hindi sila kasal nung kinakasama niya tapos song leader siya. Sabi niya sa akin, Pastor, si Lord lang po nakakaalam ng puso ko. Lantad na nga eh! Si Lord lang nakakaalam? Alam na nga ng lahat? Dapat sa pastor nyo, batukan. Kasi pinapayagan ka. Lantad na. Okay. Parang hindi pa pwedeng kagalitan ang bawat isa kasi they are doing ministries. Parang ang godliness ngayon is being active in the church. When you memorize Hillsong's songs, when you know the popular Christian preachers, spiritual ka. Diba? Kapag lagi ka nakikinig kay Joyce Meyers, kay Joel Austin, kay T.D. Jakes, sikat ka, mas holy ka. Hello? Anong problema natin? Okay? The problem is, pansinin ninyo, ano ba talaga ang purpose ng sermons? Why it is called sermon? Bakit tinawag na sermon ang sermon? Kapag kayo sinisermon na nanay nyo, ayaw nyo. Bakit sa church okay lang? Kasi sa church nakakatawa yung sermon eh. Yung nanay ko, pag sinisermon na ako, nakakainis eh. Ano ba talaga ang intention ng sermon? Sermon tends to what? To change our hearts, to bring us back to God, to holiness. Yun ang purpose ng sermon. Bakit? Mas gusto natin, ay, nakakatawa yung pastor na yun, ang sayang mag-sermon. Bakit? Nakakatawa eh. Sermon, nakakatawa. Hello? Matakot kayo dun. Kasi ang intention ng sermon, sermonan ka. Ibalik ka sa tama. Pag yung sermon na yan, hindi ka binabalik sa tama, bagkus natatawa ka at mas nag-i-enjoy ka pa, baka hindi word of God ang laman nun. You can add humor to give it some touch of satirical touch. Di ba? Lalagyan ng satire para nakakatawa, para pagtawanan mo yung kalokohan mo, pero hindi dapat nawawala yung sense na mali ka doon. Ang satire, ang intention ng satire, alam niyo yung satire, mga satirical? Halimbawa, sa TV, yung mga bumabanat sa gobyerno, ang tawag doon satire. O kaya yung bumabanat sa mga kulturang Pilipino. Lord Didera is one of the good ones pagdating sa satire. Nung panahon nila Champoy, nung mga nabuhay na 1980s, panahon ng mga nila Tessie Tomas, yung mga banat noon, nila Nova Villa sa abangan ang susunod na kabanata sa Channel 2 before, kung nakakapanood kayo dati. Those are all satires. Ang purpose is to give a big hit on that society. Anong ginagawa ng society? Apo Hiking Society is one of the satirical artists. Diba? Pag kumanta ang Apo, marami silang mga kanta na akala nyo okay lang. Yung kapag pumapatak na naman ang ulan, akala nyo, ano yon? Pumapatak na naman ang ulan. Pinapakitan lang tamad ang mga Pilipino pagka umuulan. Walang magawa sa bahay, matulog na lang. Diba? Lorante, Heber Bartolome, no mga singer ng 80s are satirical, kumbaga may mga banat sila sa society. Freddy Aguilar, ngayon wala na yun. Diba? Uso ngayon flip top, bastusan ng pagmumuka, o itsura mo, yan ang humor natin ngayon, yan ang entertainment natin ngayon, lalaiting ka, yan yun. In preaching, pwede kang maglagay ng satire. Okay? Sa art of preaching, napag-aralan namin na you can add humor, pero yung humor na yun, hindi yun dapat nawawala sa tema mo. It should be satire. Ibig sabihin, kaya mo nilalagyan ng humor para hindi siya sobrang sakit. Okay? Para pag pinakinggan nyo yung sermon, napagtatawanan nyo yung mga kalokohan natin. May ginagawa tayong kalokohan. O nga, no? Napare-realize ka, ako yun na. Ako yun na. So natatawa ka, ako yung ginagawa, ako yun na. Yun dapat ang intention ng sermon. Sermon always brings us again back to God and to show us that we should be holy. Pero hindi ganun na nangyayari ngayon.
Hello? Sermons ngayon, ang hinahanap yung practical, yung nakakatawa, yung feel good. Okay? Scriptures is what? Para saan ang Bible? Ba't yung binabasa yung Bible nyo? You read your Bible. Bakit sinulat ng mga author yung mga sulat nila, especially yung mga authors ng New Testament? Bakit sumusulat sila Paul? Sila John? Para ano? Para ma-encourage sila? Hindi. To bring back them again to holiness. Bakit sinulat ang Corinthians 13? Para maintindihan nyo lang yung love? Love is kind. Love is what? Love is ganito, love is ganyan. Kahit sa mga movies, ginagamit yun eh. Diba? Ang daming movies ko na narinig, ginagamit yung Corinthians 13, verse 4. Pero nakuha niyo ba yung sense? Bakit sinabi ni Paul yung love is kind? Dahil mga wala silang love at kailangan nilang bumalik sa real meaning of love, hindi lang dinidefine ni Paul yon. Yung original na recipient ng Corinthian letter is for them to go back again to love. To be holy again. Maging holy yung love nila. Not just to define. Not just para ano. Bakit nyo ginagamit yun? Love is kind, love is ganito, love is ganyan. Para yung sinasabihan mo, ganun yung gawin sa'yo. O di ba, love is kind. Dapat kind ka sa akin. Hello? Hindi yun ang intention nun. The Bible is not intended para maging promise book. Hindi ho yung pulutan ng promises. Ang Bible ay sinulat para ibalik tayo kay God. Worship intends us to be holy. Yes? Agree? Worship intends us to be holy. Bakit kailangan isulat yung mga characters ni God? I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. Bakit? Para ma-feel good? Ang ganda kasi, pastor, nung touching yung tunog niya. Actually, what you love is the melody. Di ba? Pansinin ninyo, mas kabisado niya yung tono kesa yung laman. Di ba? Di ba? Kaya nga sumikat nung 90s yung biruan na yung The Lord Reigns, ang tawag nila ay Dolores sa Mindoro. Dolores, pa-rejoice, rejoice. Pa-rejoice, rejoice. Pa-rejoice, rejoice. Di ba? Tapos yung Dancing My Soul. Dancing my soul, my Savior far away. Wala tayong pakialam sa lyrics. Ang pakialam natin sa tono. Yun ang ginagawa ng maraming Christians ngayon. We are after the melody. Kaya nga ayaw nyo ng hymnals, di ba? Hello? That's why many Christians today hate the hymnals. Why? Pasay yung tono niya. Diba? Pasay yung tono niya. Subukan yung gawing pop yung tono niya. Subukan yung gawing pop culture yung yung genre ng hymnals. Magugustuhan mo. Kasi we are after the genre. We're not after the message. Nandun lang tayo sa surface. Diba? Naalala ko noon, merong isang pastor na nagyabang na mag-song lead dun sa BBC, Pentecost Sunday. Tapos tumayo siya, kasi church nila yung host. Tapos sigaw siya ng sigaw. I think andun yung iba sa inyo. Sabi pa, Romans 16:19-10. Romans 16:19-10. Tapos sigaw siya ng sigaw, Romans 16:19-10. Romans 16:19-10. Tapos, be excellent for what is good. Be innocent for evil. Diba? Be excellent for what is good. Tapos, and the God of peace shall soon crush Satan underneath your feet. Tapos talon siya ng talon. Tapos Romans 16:19-10. Tapos nagkapuspusan yung mga tao. Nandun ako sa likod. Tapos si Pastor Mortel, yung asawa niya, nagkakangitian kami. Sabi sa akin ni Ate Nene, sabi niya,
Alam ko kung bakit ka natatawa. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, kung Holy Spirit yun, dapat tama, no? Nakakita ba kayo ng verse na Romans 16:19-10? Dapat 16:19 o 19:10 lang eh. Diba? It should be Romans 16:19 and 20. Tapos sigaw na sigaw, tapos puspos na puspos yung pastor. Sigaw siya ng sigaw. Why? Kasi ang gusto niya lang yung impact. Okay? Sabi ko nga sa mga young people kagabi, dun sa Pampanga. Kasi nanggigigil sila na sabi nila, Pastor, nalulungkot kami kasi yung Pampanga walang Reformed Church. Walang church na nagtuturo ng ganitong doctrine, ng sovereignty ni God. Walang nagtuturo ng maayos na doktrina. Lahat ng pinupuntahan nila, ang sermon is feel-good sermon lang, out of context. Tapos mas mahaba pa yung praise and worship kaysa sa Bible study. Mas gusto nila magsigawan habang nagpe-praise and worship. Sabi nga nung isang baguhan. Pastor, bakit sila ganun? Parang hindi papuntang langit eh. Kasi parang nagwawala daw dun sa praise and worship, parang hindi rin papuntang langit eh. Oo, parang imbis na kaayusan, parang mas magulo. Ang tawag nga niya, disco-disco eh. Pastor, gano'n, disco-disco sila. Kasi probinsya, di ba? Yung term nila, disco-disco. Ganun yung ano. Sabi ko, madali lang kasi yun eh. Naalala nyo nung nag-handle ako ng seminar kami ni Pastor Charlie sa Grace about the science of music. Paano gagamitin ang music to manipulate? Naalala nyo yun? The manipulations of music. We can do that. Madali lang gamitin ang music to manipulate. Hindi nyo ba napapansin na sa spa, ang tugtog laging bakit? Kailangan nyo ma-relax eh. Kapag ang tugtog sa spa, the sweet child of man, paano kayo ma-relax pag gagawin ng tugtog doon? Diba? Tapos sa mga restaurant, lagi ang tugtog, mga bossa nova, sila city, di ba? Sa mga coffee shop, di ba? Pagka mga acoustic na, I wanna be a millionaire, oh, breaking bad. Parang napaka-relax lang, di ba? Kumakain kayo eh. Di ba? Kumakain lang eh, di ba? Pagka tugtog doon, I wanna be a wrecking ball, parang nakakain, di ba? Music is manipulative. Di ba? Hindi nyo napapansin? Kapag variety show sa TV, dito magaling, kung magaling kayo mag-observe, dito mas magaling yung Channel 2 kaysa sa Channel 7. They can use music in manipulating their variety shows, actually. Bulaga magaling doon, kasi expert na sila. Pero if you would look at Showtime, ASAP, bawat banat nila may music sila eh. Di ba? Hihirit, biglang sasayaw si Vice Ganda. Meron silang mga manipulations using music. Manood kayo ng Party Pilipinas, nakakainis. May dull moment eh. Di ba? Di ba yung variety show nga eh, it should be lively. Sunday All-Star pala, sorry. Late na pala yun. Wala nang pasay na pala. Sunday All-Stars. Manood kayo nun. Merong time na walang tugtog. Nag-uusap lang. Okay? Music should be there to manipulate. Iyon ang ginagawa ng praise and worship ngayon. Alam niyo ba yun? Iyon ang ginagawa ng Christian world ngayon. Okay? Tingnan nyo, pagka nanonood kayo ng balita, di ba? Parang buhay na buhay ka na eh. Di ba? Bibong-bibo ka, bakit? Ito na, balita na. Alam mo kagad, balita yan eh. Di ba? Pagka ang tugtog ng balita, tunog spa. Antukin ka doon. Sa ulo ng mga balita. Di ba? Magkakaroon ng bagyo sa Central Luzon. Imbis na mabuhay ka, nagkakagera na po sa Gaza at sa Israel. Aantukin kayo. Kailangan lively yung tunog. Di ba? Manipulation of music. Sa praise and worship, yan ang ginagawa ng maraming churches ngayon. Hindi lang nila alam. The praise and worship leader is the culprit. Why? Hindi siya praise and worship leader. Ano? Praise and worship manipulator.
Okay? Kaya nga dapat we know what worship means. Kapag kumakanta tayo, it is for us to be reminded who God is. Not to stir up our emotions. Diba? Hindi lang para yung tipong para idalhin ka lang doon sa ecstasy ng music. Nakita na ba kayo ng mga nag-a-addict? Diba? Yung mga heavy metal music, Fanatics, Metallica, GNR, mga Black Sabbath, yung mga ganong klaseng music. Bakit ganon yung kanilang music na sinasabay nila sa kanilang pag-a-addict? Kasi masyado active yung mind. You know what? Sa mga marunong tumugtog dito, yan, si Jojo, yung music team natin, subukan nyo mag-drugs, gagaling kayo sa sa pagtugtog. You know why? Nakikita nyo kung gaano kabilis yung mga daliri nila. Okay? Drugs can enhance your abilities. Kaya nga sa sports, bawal yung nagda-drugs. Why? Kasi nagiging mas extra, super yung kanilang abilities. Di ba pag nag-steroids, ang dami ng import sa PBA na na-deport dahil nagtitake ng mga drugs na pang-enhance ng abilities. Ganon din sa music. Kaya ang gagaling yung mga metal. Pansinin niyo yung mga hindi nagda-drugs saka mga nagda-drugs. Napakasimple lang yung tugtugan ng mga hindi. Pero yung mga nagda-drugs, ang lupit kaya Yung daliri nila talagang kala mo may sariling utak bawat isang daliri eh. Kasi pag gumanon talaga dun sa tipa, iba talaga eh. Okay? So, worship should lead us back to God. Again, isa pa, church is a holy place. Tama? Hindi ito ospital na para lang lumakas ang loob nyo. Church should bring us back to holiness. Kaya tayo nagpupunta sa church. Bakit sa mga Catholic Church, pag pumapasok yung mga tao doon, ang feeling nila Feeling nila sila? Holy sila. Mga iglesia ni Cristo, pag pumapasok sila sa sambahan nila, anong feeling nila? Feeling nila sila? Holy sila. Eh ba't ang mga Christian, pag pumasok sa church, feeling natin papalakasin tayo? Hindi to be holy. Dapat sa mga psychology tayo pumasok na hospital. Sa mga mental hospital tayo magsipasok. Kasi gusto lang naman natin maayos yung mga mentalities natin eh. Alam niyo ba yun? Na ang church ngayon ay nagiging parang mental. Kasi ang gusto lang naman ma-feel good, ma-encourage, mapalakas. Ang hanap natin hindi pastor, psychiatrist. Hello? Maraming mga Christians ngayon, psychiatrist ang hinahanap, hindi pastor. Ano ba? Maraming church ngayon, maraming mga Christians ngayon, ang hinahanap, comedian. Hindi pastor. Stand-up comedian. Yung patatawanan sila mula sa simula hanggang sa huli. Okay? Maraming Christians ngayon, ang gusto nilang puntahan, talentadong Pinoy, hindi church. Kasi gusto nakakapanood ng drama, ng skit, ng magagaling kumanta, ng magagandang ilaw, ng aircon na church. Manood na lang dapat yung mga Christians. Libre naman sa Channel 2. Okay? Libre naman manood na Showtime. Pipila nga lang kayo na mahaba. Sa Bulaga, libre din. Kaya lang, ngayon daw, ang booking parang 2 months. Bago ka makapasok, papabook ka, kasi yung pila mo, pang 2 months pa bago ka makarating doon. Pero makakapasok kayo, mag-enjoy kayo doon. Kasi hinahanap sa church yan. Diba? We are called to be holy. That's the sad thing. Okay? Ano ang signs na ang church ay nagde-degrade sa holiness? Meron akong 3 napansin. Number 1, ang mga preachings, wala ng holiness sa topics. Hindi na yun. Pangalawa, hindi na natin pinipress ang holiness sa church, even sa leadership.
Okay lang na ang pastor bakla. Okay lang na ang pastor ay nagwawaldas ng pera. Okay lang yun. Basta sila yung pastor. Ilang pastor na yun, yung ganyan ang ginawa. Okay lang. Huwag na sila i-correct. Diba? Huwag sila i-correct. Pastor yan eh. Pastor yan. One time, nag-post ako sa FB natin. Kasi yung isang napanood ko sa TV, nagturo na cast all your cares on Him. Okay? Sabi ni Christ. Sabi ng pastor, kita nyo na? Ipukol nyo yung mga kabigatan sa Panginoon. Tawa ko ng tao. Ipukol yung kabigatan. Aray ko, hindi kayo maganon si God nun. Oo. Kasi cast all your cares daw on Him. So, buong lakas daw nating ihagis kay God. Tapos, ano yun? Yung pastor na nag-preach is the National Director of the Education ng kanilang denomination. So, tinawagan ko yung pansin ng mga kasamahan nila. Sabi ko, ba't ganun yung ano nyo? National TV yun, tapos ganun yung preaching niya. Sabi, ewan ko nga ba kay Bishop, bakit naging ganun yan? Siya ang naupo dyan. Tapos nagagalit yung iba, respeto naman. Pastor yun eh. So what? Sabi yung gano'n. Dapat nga, mas lalo kayong matakot eh. Kasi matindi ang pananagutan ng mga tagapanguna, tagapagsalita ng salita ng Panginoon. Bakit? Anong sabi ni James? Ng Timothy? Doble raw yung responsibility at pananagutan sa harapan ng Panginoon. That's why we pastors should be careful in every words that we preach in the pulpit. Kahit nga wala sa pulpit, di ba, pag sinabi ko sa inyo, paniniwalaan nyo? Halimbawa, sabihin ko sa inyo, magsuot kayo ng lumbans na red and black para mawala yung, ano tawag doon sa mga bata? Yung usog. Ituturo ko yan. Tingin ko may maniniwala eh. Oo. Hindi na uso kasi yung beads ngayon, so lumbans na red and black para mawala yung usog. May available yung mga anak ko, bili kayo. Sigurado ano yun? Sigurado papatok yun. Diba? Kasi pag nagsalita yung pastor, you take it as authoritative. Diba? So ang preaching ngayon, nawawala na yung holiness. Yung leadership ngayon, nawawala na rin yung press natin ng holiness. Pangatlo, yung gospel, ang purpose ng gospel ngayon ay para mapunta sa langit ang mga tao. Tama? Bakit nagsishare ng gospel? Gusto mo bang mapunta sa langit? Ano sabi ng Ephesians? Bakit daw tayo naligtas? Bakit daw tayo pinili before the creation of the world? For us to conform, para ano? To be holy! Open your Bibles, Ephesians 1:4. Ano sabi? Ano ba? Ano sabi? He chose us before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. See? To be blameless and holy in His sight. Iboborn again ka ni God, ililigtas ka ni God, hindi para mapunta lang sa langit, but para maging holy. Hello? Hello po? Ano dahilan? Ba't tayo nagkakaganyan? Bakit nagkakaganito ngayon ang church? Okay? Bakit malala ang church ngayon? At nagiging problema ang holiness. Okay? You know why? Number one, may pressure sa mga Christians. Pressure in the sense, kung nasaan kayo. Baka kasi tawagin kayong legalist or judgmental. Tama ba? Baka kasi tawagin kayong napaka holier than thou nyo naman. Napaka sobra naman kayo. Wala na bang ibang perfect kundi kayo lang? Tama ba? Tama ba? Iniisip natin yan? Parang, ang dating parang
narrow-minded natin or old-fashioned. Pangalawa, culture. Culture ng mga Pilipino na walang sitahan or walang sasagot. Ganyan tayo eh. Tinuruan tayo ng mga nanay natin, huwag tayong sasagot. So ngayon, hindi ka pwedeng mag-complain. Di ba? Kaya nga, kukunti lang ang nagko-complain sa inyo eh. Madalas ang complain nyo, saan nyo nilalagay? Sa FB wall. Ini-status nyo. Di ba? Galit na galit kayo, pero ayaw nyo sabihin dun sa taong galit kayo. Anong ginagawa nyo? Status nyo sa FB. Di ba? Kasi meron tayong kasabihan, bato-bato sa langit. Di ba? Ang tamaan, wag magalit. Mahilig tayo sa pahaging. Maraming mga Pilipino, torpedo. Hindi makapanligaw ng diretsyo. Why? Palipad hangin. Lumaki tayo sa kultura na hindi mo pwedeng sabihin kung ano yung nasa sa loob mo. That's why kahit nakikita na nating mali, dahil sa siya yung nasa taas, walang sisita. Kaya nga lumala yung DAP, kaya lumala yung PDAP, kaya lumala yung pork barrel, dahil walang mga may lakas ng loob na sumita. Ayaw natin sitahin. Papayanan natin yan. May konti lang naman yan. Magkano lang naman yung tax natin. Hindi nyo napapansin. Pag pinagsama-sama yan, laki yan. Nakagawian na yan eh. Di ba kayo na walang ginagawa yung barangay captain? Siya pa rin ang barangay captain ng barangay nyo. Why? Walang sumisita eh. Culture. Pangatlo, media. The media ay napakabulok ngayon. Alam niyo na kung bakit. Hindi bebenta ang isang produkto na walang dating, lalo na sa mga kalalakihan. Sabi mo, anong kinalaman ng nakahubad? Binibenta pintura. Di ba? Yung Ansal paint, may commercial na Ansal paint, babae nakapatong doon sa kotse, nakabikini, nakatupis. Anong kinalaman ng Ansal paint doon sa babae nakabikini? Marc Eco na shoes, may babaeng gumagapang, nakabikini. Sapatos binibenta, bikini yung suot. Di ba? Anong kinalaman yan? Bakit ganun? Nung one time nag-post ako, sabi kasi ni Blessing na asar siya doon sa mga di ba? Sa mga ads. Kausap ko yung isa sa mga ad agency. Tapos sabi niya, okay, mag-alala sir kasi yung Adobo o yung isang organisasyon ng ads agency, nagbibigay sila ng mga awards dun sa mga makabuluhang commercials. Sabi ko, salamat naman. At merong mga commercials na makabuluhan na binibigyan nyo ng award. Naalala nyo yung sa pita, yung hinati, tapos binigay doon sa matanda, tapos nag-wish siya ng kotse. Binigay siya kalahating kotse. Walang bold doon, walang bastos doon, pero hit yung commercial. McDonald's, kapag gumawa ng commercial yung McDo, nag-hit sila. Kahit na ang gamit nila, hindi kilala, mga matatanda, bata lang. Di ba? Kakanta lang yung bata, downtown, di ba? Click na agad. Kasi, pwede naman eh. Pwede naman. Pero bakit ang media natin sinasaksakan ng kung ano-ano yung mga bagay? Parang iniisip na kailangan bastos, kailangan violent, para mag-hit. Nakapanood pa ba kayo ng ng click na movie na hindi bastos yung dating? Na talagang kumita ng gusto o yung walang scene? Di ba kailangan may kabaklaan? Sinimalaya, nakapanood ba kayo ng mga indie film na walang kabaklaan? Di ba halos karamihan ng indie film. Sabi mo, paano hindi naging indie yan? Karamihan ng labas ng indie film, it's either kabaklaan o kabastusan o patungkol sa sa kabulukan. Walang ilang indie film pa lang yun na enjoy ko talaga na talagang wow, magnipiko. Ilan lang yun. Sample, ng mga ganong may kabuluhan. Pero pagka nakapanood kayo ng mga indie ngayon, patungkol sa mga kapitbahay, nagkaroon sila ng relasyon, o kaya yung nanay saka yung anak, pareho sila yung ginagamit ng kalaguyo.
Puro ganun yung laman ng tema ng media natin. Di ba? Ang music ngayon, nakakarinig pa ba kayo ng magandang music ngayon? Naglalabas pa ba ang OPM ng magagandang music ngayon? May kabuluhan? Wala. Di ba? Anong mga lumalabas na naririnig nyo sa mga jeep pag sumasakay kayo? Di ba? Puro flip-top. Puro mga lokohan ng mga rapper. Tapos, puro bastusan ng, ako si Verdugo, manda kayo ganyan. Di ba? Parang laging papatay ng tao. Ganun yung lagi, hindi nyo ba napapansin pag sumasakay kayo ng jeep, puro mga ganun yung mga tugtog ng mga jeep? Di ba? Mga tricycle, puro, ano ba itong mga to? Puro mga war freak, yung mga tugtog. Di ba? Ano pa? Ito yung masakit. Bakit nagkakaganyan ng church? Dahil nakapenetrate sa church ang mga hindi totoong Christians. Hello? Kaya ko sabihin sa inyo, tahasan, hindi Christian si Joel Osteen. Hindi Christian si TD Jakes, hindi Christian si Joyce Meyers sa mga pinagtututuro nila. Okay? I read the book of Joel Osteen. Hindi siya Christian. Okay. Hindi si Christ yung pinipreach niya. He can preach even without the Bible, even without a text. Tapos football field yung nakikinig sa kanya, tapos papalakpak. Wow, very inspiring! Grabe kayo. Hindi kayo kinikilabutan, pupunta kayo sa impyernong lahat sa pinagsasabi ng preacher na yan. At maraming galit na galit, pag sinabi mong hindi Christian yung mga yon. Why? Kilala sila eh. Sikat sila eh. Sila yung mga nasa taas ng mga pastor. Pag binanatan ninyo, yung mga pastor na nandun sa taas, sa pinagagawa nila ng mangyayari. Diba? Nag-post ako ng one time. Si Jake, lagot ka, Jake. Comment ka. Si ECB. Naalala nyo na last week lang, ang Iglesia ni Cristo ay celebrate ng kanilang centennial. Ano sabi ni ECB? Si Eddie C. Villanueva, ano sabi niya? Congratulations sa mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. What? Congratulations? Congratulations? At ang sabi pa nila, meron pa silang si Joel Villanueva, sabi niya, Bukawi is now a center of religion. Center of Religion and Christianity. Bakit? Sa Bukawi nandun yung Philippine Arena, sa kayong pagoda. Sa kayong sentro ng GIM. So pinakita nila yung tatlong picture na yun. Sabi ko, hindi kaya kinikilabutan si Joel Villanueva, tinweet niya yan, yung picture na yan, tatlong yan, yan ang dahilan niya na sentro ng religiosity, ng Christianity, yung lugar nila. Hindi ba Sodoma at Gomorrah yung dating nun? Kasi nakikisama kayo at tuwang-tuwa kayo, nakasama nyo sa iisang bayan kapag nilipol ng Diyos, damay kayo. Masaya ka pa? Niludod na nga ng Diyos yung pagoda nung nakaraan dun eh. Binuo na naman ngayon at masaya ka pa? Tapos sasabi pa nila, kinocongratulate, sino? Si Apostol Periols. Sino si Periols? Port Watch. Nagtuturo sa mga kalsada, sa mga bus, nanghihingi sila para sa kanilang relihiyon. Kapatid, apostol pa ang tawag. Nilevel niya pa kila Pablo at kila Pedro, ang sarap murahin eh. Diba? Isipin mo, ginagawa niya, binabaluktot nila yung Bible, binababoy nila yung Bible, langingi sila ng pera para sa karumihan ng ginagawa nila, tapos tatawagin niyang apostol? Wow! Sabi ko nga, parang kung nabubuhay siguro ngayon sila Paul, baka binalibag ng Bible yung mga yan. Di ba? Ang sarap imbitahin. Imbitahin mo si Peter sa si Paul. Ito, sabi nung bishop, ititweet ko si Paul, i-hashtag ko, Paul, ito, hashtag. Polupang. Di ba?
Nakakagigil eh. Nakakagigil kasi many non-Christians penetrated the Christian church. Okay? Even the songs. Huwag kayong magagalit ha. Noon pa lang penetrated ng Christianity. Even the Philippine music. Hindi nyo lang napapansin. Isa sa mga sikat na papuri songs is Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Ano sunod? Mahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Asa na ngayon doon yung Diyos ay pag-ibig na sense talaga, nung sinabi talaga sa God is love. Diba? Ang context ni John, there is no greater love than this. Ano yon? That he can give his life to his friend. Bakit ang context ng kanta ay pag-asa? Tulungan. Hello? Ang context yan, handa kang mamatay para kay God. It hurts. But the Christianity is well penetrated by non-Christians. Okay? Konti na lang po, mga dahilan. Another reason why the church is having the problem of holiness is because of our mentality na mahirap maging holy. Mahirap maging holy, that's why wag na lang. Okay? But we will go back again dito sa passages natin. Punta tayo sa Matthew chapter 7 verse 21. Pakibasa po. Matthew chapter 7 verse 21. Sige po, anong sabi? Not everyone who says to me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. See? Ouch. Ouch. Hindi porket nag-church, pupunta sa langit. Hindi porket kumakanta ng Hillsong, especially Scandal of Grace, yung bago nilang kanta, na sikat ngayon, hindi porket kumakanta kayo nun, ay pupunta kayo sa langit. Kinakanta rin ho ng charismatic yan. Okay? Hindi porket maganda yung church nyo, ay pupunta kayo sa langit, mas maganda po yung church ni Kibuloy, naka-uniform pa. Okay? Hindi porket marami kayo, ay pupunta kayo sa langit, mas marami ang iglesia ni Cristo. May arena pa. We should be holy. Why? Pastor, ano bang pinipreach natin dito? Legalisms ba? Kailangan ba nating good works? No. Hindi po good works. We are called to be holy. Hello? We are called to be holy. Holiness is two things. Number one, holiness is status natin. We are saints. We are holy. Alam niyo yung word na saints, galing yan sa word na sanctify. Kaya siya son, saint. Kasi sanctified, ibig sabihin binanal, pinabanal. Sanctification, you are already sanctified or you've already gone into a process of sanctification. So you became a saint. Sainthood or holiness is status. Yet, holiness is also a progressive status. Hindi lang ito current status, but a progressive status. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Pinagsisikapan at kailangan natin gawin because we are called to be holy. Kung hindi sana ganon, hindi ho ganyan yung Bible natin. Kung sana, one time lang na kapag nag-pray ka na ng prayer of acceptance, tapos na, okay na sana. Hindi. Even the Christians are called to be holy. Basahin nyo lang yung Bible nyo, makikita nyo na ang Bible ay punong-puno ng paalaala that you should be holy.
Hello? So, my last statement for all of us, mga kapatid. Be holy because our God is holy. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Father God, indeed, holiness is problem right now inside the churches. And the church is bleeding because many wolves entered the church in sheep's clothing. They even disguise themselves as the ministers of the word. They are even in the limelights of God. But I pray, O Lord, na ikaw po ang siyang kumilos sa amin. Lord, preserve your true sheep, O God. Dalahin ko po na ikaw ang Diyos na tumulong sa amin sa pamamagitan, Panginoon, ng kabanalan, ma-preserve ang bawat isa sa amin, Panginoon. Preserve us. Na ang tunay na Christianity ay maintindihan ng bawat isa that Christians, na ang godliness at ang holiness ay inseparable, hindi pa pwedeng paghiwalayin. Help us to be holy, O God. Help us to live a holy life. We are vessels of your word, of your spirit. Help us to live a life, a holy life, a godly life. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ayusin ang aming mga kaisipan, ang mentality namin about Christianity. What Christianity really is. It's not about being answered sa mga prayers namin. It's not about being strong sa mga problema. It's not about maging malakas ang loob sa mga career moves namin. But Christianity is about obeying your words. Help us, O God. Dalahin ko po ang bawat isa na naririto na tumimo ito, Panginoon, sa puso ng bawat isa. And thank you, Lord, sa iyong mga salita that reminds us always for us to be saints the way we should be. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.